Namatay ang isang murder suspect sa Bulacan matapos niyang makipag-agawan ng baril mula sa kanyang police escort. Pero ang pamilya ng suspect sinabing pinagtatakpalan ng pulisya ang totoong pumatay sa biktimang huwes. Umaaksyon si Tita Flora, exclusive. Hindi na umabot sa San Jose del Monte Prosecutor's Office ang murder suspect na si Arnel Hanoras para sana sa kanyang inquest proceedings. Siya ang itinuturong pumatay kay Malolos RTC Judge Wilfredo Nieves noong 11 ng Nobyembre. Patay sa pamamaril kahapon si Hanoras matapos niya umunong tangkaying agawin ng baril ng isa sa kanyang police escort habang ihahatid siya papuntang piskalya. Pero ang kanyang pamilya hindi kumbinsido sa sinasabing ginawa ng kanilang padre di pamilya. May kutob din sila na nagagamit lang si Hanoras para pagtakpan ang totoong pumatay kay Judge Nieves. Sa records ng Bulacan PNP, naaresto ang suspect nitong Sabado sa kanyang bahay sa Graceville sa San Jose del Monte, Bulacan. Nung aresto kasi, nagbigay na siya ng extrajudicial confession. So it appears na cooperating na po siya dun sa police investigation. Pero kwento ng anak ni Hanoras na si Emily at 13 ng Nobyembre nang sumugod ang mga pulis sa kanilang bahay. May pumasok po dito sa bahay namin, sabi ng kapatid ko, 4 daw po na lalaki. Tapos yung isa doon, pinapasok sa kwarto siya, tapos tinanong-tanong. Tapos sa labas daw po ng bahay namin, may mga, mga lalaki din po na may mga baril. Ang masaklap, sa balita na lang daw nila nalaman ang pagkamatay ng ama. Masakit po yun. Kasi syempre, una sa lahat, saan po ko kukuha ngayon ng pantusto sa mga kapatid ko? Paano ko po bubuhayin yung dalawang yun? Nag-aaral din po ako, wala akong trabaho. Pinatotohanan naman ng ilang kapitbahay ng mga Hanoras ang sinasabing pagsugod ng mga pulis sa tahanan noong 13 ng Nobyembre. Pag ginising ako siguro bago mag-alas 3, nagkaroon na may eksena na ganun. So nalimpungatan ako paglabas ko, yun nga sabi sa amin, pasok kayo. Yun lang, wala na kaming ibang alam. Sino nagsabi sa inyo nun? Yung mga kumuha sa kanya. Nakablatter din sa barangay ang insidente. Pag-amin ng opisyal, hindi nakipag-ugnayan sa kanila ang mga pulis at dumiretso na lang sa bahay ng sospek. Ang kaso ng kunin ng blatter na naglalaman ng detalye ng insidente, punit na ang pinaniniwalaang pahina kung saan nakasulat ang insidente. Ito nga na nakaabang dito yan, dahil maraming dahil sunod-sunod ang natapos na yung problemang iba, inano ko natin ang limano. Depende rin po yung sinasabi nyo sa may coordination. Kung mga confidential high profile ang mga hindi na po inano sa barangay. Sinamahan ng News 5 sa Emily sa Volunteers Against Crime and Corruption. Nang maidetalye sa grupo ang kwento, malaki rin ang paniniwala ng VACC na questionable ang pagkamatay ni Hanoras. Ang hinihingi po ng VACC is malinawan to, magpapatulong tayo sa NBI, yung media support will be here, yung mga other attached agencies, ang pamilya natatakot, umiiyak, nangihingi ng hustisya. Magsasagawa naman ng sariling investigasyon ng Bulacan PNP kaugnay sa insidente. Umaaksyon. Dindo Flora, News 5. Be sure to come back. News 5 everywhere. Copyright 2015.